Ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Bakit gusto ba namin tibagin yung Senado? Gusto lang namin ipatupad yung batas, ano? Hello, kumusta mga ka-artikulo? Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin kung sino nga ba si Melvin Matibag. Mula sa larangan ng batas hanggang sa pamumuno ng National Bureau of Investigation. Ang buhay at serbisyo publiko ni Melvin Alvarez Matibag. Kung napadaan lang sa iyo ang video na ito at gusto mo ang mga ganitong content, pa-follow, like and share at pa-subscribe sa artikulo. Sa mundo ng politika at serbisyo publiko sa Pilipinas, isa sa mga personalidad na patuloy na umiikot ang pangalan ay si Melvin Alvarez Matibag. Mula sa pagiging abogado hanggang sa paghawak ng matataas na posisyon sa gobyerno, naging mahalagang bahagi siya ng ilang administrasyon at pambansang usapin sa bansa. Noong April 2026, opisyal na itinalaga si Matibag bilang direktor ng National Bureau of Investigation o NBI, isa sa pinakamakapangyarihang ahensya ng pamahalaan pagdating sa investigasyon at pagpapatupad ng batas. Ang kanyang appointment ay naging malaking usapin sa politika dahil sa kanyang malapit na ugnayan sa dating administrasyong Duterte at sa kanyang matagal ng papel sa partidong PDP Laban. Ipinanganak si Melvin Alvarez Matibag sa isang pamilyang Pilipino na pinahahalagahan ang edukasyon at serbisyo publiko. Bata pa lamang siya ay nakitaan na siya ng interes sa batas at pamumuno. Sa kanyang pag-aaral, pinili niyang tahakin ang landas ng abogasya upang magsilbi sa bayan sa pamamagitan ng batas at hustisya. Nagtapos siya ng kursong abogasya sa Ateneo de Manila University College of Law noong 1996. Makalipas ang isang taon ay matagumpay niyang naipasa ang Philippine Bar Examination noong 1997 dahil sa kanyang dedikasyon at talino. Mabilis siyang nakilala sa larangan ng legal profession. Pagpasok sa serbisyo publiko, bago pa man siya maging kilalang personalidad sa pambansang politika, nagsimula si Matibag sa iba't ibang legal at administratibong tungkulin sa gobyerno. Kalaunan ay naging malapit siyang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Noong January 2017, itinalaga naman siya bilang Pangulo at Chief Executive Officer ng National Transmission Corporation o Transco. Isa ito sa mga pangunahing ahensyang nangangasiwa sa transmission assets at power infrastructure ng bansa. Sa kanyang pamumuno sa Transco, inilunsad niya ang Public Education Network Communications Infrastructure for Learning o PENCEL project. Layunin nito na matulungan ang Department of Education sa pagbibigay ng internet connectivity sa mga pampublikong paaralan lalo na noong kasagsagan ng pandemya o COVID-19. Sa pamamagitan ng proyekto, maraming paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nagkaroon ng mas maayos na access sa online learning. Isa ito sa mga programang itinuring na mahalaga noong panahon ng distance learning at blended education system. Noong March 2022, pansamantala ring itinalaga si Matibag bilang Acting Cabinet Secretary ng Pilipinas matapos umalis sa pwesto si Carlo Nograles. Sa kanyang maikling panungkulan, naging bahagi siya ng koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagtatapos ng administrasyong Duterte. Bagamat maikli lang ang kaniyang termino bilang Acting Cabinet Secretary, naging mahalaga ang kanyang papel sa pagpapatuloy ng operasyon ng Malacanang sa panahon ng political transition bago maupo ang susunod na administrasyon. Isang mahalagang papel naman sa PDP Laban ang kanyang ginampanan. Bukod sa kanyang mga posisyon sa gobyerno, naging aktibo rin si Matibag sa politika. Nagsilbi siyang Secretary General ng PDP Laban mula 2021 hanggang taong 2023. Isa siya sa mga naging pangunahing personalidad sa international conflict ng partido, partikular na sa isyu ng pamumuno ni Coco Pimentel dahil dito naging kontrobersyal ang kanyang pangalan sa larangan ng pambansang politika. Sa mga panayam noon, ipinahayag ni Matibag ang kanya suporta sa mga pulisiya ng administrasyong Duterte at sa pagpapatuloy umano ng mga reforma nito kahit matapos ang termino ni dating Pangulo. Noong 2023, naghain si Matibag ng disbarment complaint laban kay Harry Roque matapos akusahan ni Roque si Pangulong Bongbong Marcos ng umano'y paggamit ng illegal na droga. Dahil dito muling naging laman ng balita si Matibag at naging sentro ng usapin sa politika at batas.
para sa kaniyang mga taga-suporta. Ipinakita lamang umano niya ang pagtatanggol sa integridad ng pamahalaan. Ngunit para naman sa kanyang mga kritiko, isa umano itong halimbawa ng matinding banggaan sa pagitan ng mga personalidad sa politika. Sa kanyang pagiging direktor naman ng NBI noong April 2026, opisyal na hinirang si Matibag bilang direktor ng NBI kapalit ni Angelito Magno. Sa kanyang unang mga pahayag bilang NBI chief, sinabi niyang nais niyang palakasin ang kampanya laban sa korupsyon, cybercrime at fake news. Nagbigay rin siya ng babala sa mga empleyado ng ahensya laban sa pagtanggap ng suhol at pagsasangkot sa anumang uri ng katiwalian. Isa sa mga unang kontrobersyal na kaso sa ilalim ng kanyang pamumuno ay ang pag-imbestiga at pag-aresto sa dating broadcaster na si Jay Sonza dahil sa aligasyon ng pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Marcos. Naging usap-usapan din ang kanyang pahayag tungkol kay Sara Duterte at sa umano'y pagtatangkang pagbisita nito kay Ramil Madriaga na iniugnay bilang bagman ng Vice Presidente. Tungkol naman sa kanyang personal na buhay, sa kabila ng kanyang pagiging aktibo sa politika at gobyerno, nananatiling pribado si Matibag pagdating sa kanyang pamilya. Siya ay kasal kay Ann Matibag. Gayunman, wala pang opisyal na impormasyon tungkol sa kanilang mga anak at iba pang detalye ng kanilang personalidad ng kanilang personal na buhay. Mas pinili umano ng pamilya Matibag na manatiling malayo sa mata ng publiko upang mapanatili ang kanilang pribadong pamumuhay. Sa paglipas ng panahon, nananatiling isa si Melvin Matibag sa mga personalidad na may malaking impluwensya sa larangan ng batas, politika at serbisyo publiko sa Pilipinas, mula sa pagiging abogado, pinuno ng Acting Cabinet Secretary, hanggang sa pagiging direktor ng NBI. Ipinakita niya ang kanyang kakayahang mamuno sa gitna ng iba't ibang hamon at kontrobersiya. Sa kanyang kasalukuyang posisyon bilang pinuno ng National Bureau of Investigation, inaasahang mas marami pang hamon at responsibilidad ang kanyang haharapin, lalo na sa usapin ng pambansang seguridad, cybercrime at pagpapanatili ng tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya ng bansa. Ikaw, anong komento mo sa video natin ngayon? At kung napadaan lang sa iyo ang videong ito, pwede kang mag-iwan ng komento at huwag kalimutang i-subscribe, i-like at i-follow ang artikulo. Maraming salamat.